It is clearly politically motivated. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Magandang hapon mga kabisdak. Marami po tayong pag-uusapang mga banat ni Vice President Inday Sara Duterte laban kay Ngiwem. Pero bago ang lahat, palike muna, pa-subscribe at pakishare po ng ating video at pakipindot ang inyong notification bell. Matindi ang mga berada ni Vice President Inday Sara Duterte laban kay Ngiwem at sa Ngagba Admin. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Berada Aguila. Kaya naman, umpisahan na po natin ngayon ang ating usapin. Lunis na Lunis! Mainit ang ating tatalakayin ngayong hapon. Former President Rodrigo Roa Duterte, sa Australia na ba uuwi? Ayan. Vice President Inday Sara Duterte, handa na umano harapin ang ombudsman. Maganda po yan guys, yung sa ombudsman. Meron akong nakikitang advantage po dito para kay Vice President Inday Sara Duterte. At tinawag naman ni Vice President Inday Sara Duterte si Dayonyor sa harapan ng Australian media na scammer! Danginumin! Ante Claire, nadamay din. Sinagot ni Vice President Inday Sara Duterte si Ante Claire tungkol umano sa pagpunta ni Inday sa Australia. Kaya patuplok po mga kababayan ko. Ito. Pag-usapan po muna natin itong tungkol sa ombudsman. Ito, pakinggan natin si Vice President Inday Sara. Ma'am, may question pa. Natanggap ninyo po ba ang order ng Ombudsman to file counter-affidavit regarding issues sa confidential funds? If yes po, ano po yung magiging reaction po ninyo dito? Yes, we received the request to comment on the Ombudsman, and the lawyers are already, as we speak, the lawyers are already preparing for the answer, and the lawyers informed me that we will provide the answer within the period required, within 10 days. Ma'am, last question na po. Yes, sir. Yusek Castro, ma'am, said, and I quote, pang-personal o pang-bayan? Okay, teka lang. Stop muna tayo dun sa sa ombudsman. Bigyan ko lang kayo ng medyo simpleng simpleng comment. At kung ano ba ang mangyayari kay Vice President Inday Sara Duterte. So handa na si Vice President Inday Sara, ang legal team niya na sumagot tungkol doon sa ng ombudsman labang kay Inday. Alam natin House of Crocodile po yung nagsampa dito sa ombudsman. Maganda ho 'yun para sa akin, no? Kasi pag sinagot ni Vice President Inday Sara, sasagutin naman At kung ano ang magiging resulta dito, mapaganda kay Inday Sara. Alam naman natin ang ombudsman, so ang pinag-uusapan mga legal na aspito, mga legal na dokumento, legal na usapin, kaysa impeachment ay political na usapin. So ngayon alam naman natin si Inday Sara na nilinis na po yan ng Commission on Audit. Pag binasura ng ombudsman lahat ng reklamo labang kay Vice President Inday Sara, ang tatamaan ay yung impeachment complaint ng mga buhaya dyan sa Senado. Tapos na ang laban. Sana bilisan ng ombudsman ang kanilang desisyon. Kaya nga nagkaligaga dito si De Lima. Napaka daw, ang tawag yan, napaka-timing naman. Yung kautusan ng ombudsman, mali yung diskarte ninyo Mali ng diskarte ni buhaya. Buhayang tamba. Alam naman natin na gawa-gawa lang yung inyong articles of impeachment. Pagdating sa ombudsman yan, malilinis si Inday, tapos na ang laban. Yun lang naman nakikita ko. Mapaganda para sa part ni Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan natin uli. That is the question. This was her reaction, ma'am, regards to your travel dito po sa
Australia at sa ibang bansa? Ano po yung masasabi po? This is, I do not like traveling at all, except for holidays. And clearly, I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Because first, they've been sending dollars, millions and billions of dollars to the country. And second, they have the experience that people like us who have not worked, who have not lived abroad, they have that experience. So they know the best practices around the world. So it's good to sit down and discuss with them. Correct. Alam niyo po kasi si Vice President Inday Sara, hindi naman talaga yan nagta-travel. No? Ngayon lang naman yan dahil nga si Tatay Digong Ito ay tungkulin din po ito ng mga leader ng ating bansa na papauwiin at dapat ipagtanggol ang ating kababayan. Mga OFW, mahalagang kumustahin. Mga kung ano ang kanilang mga hinanaing. Nainggit lang sila kasi si Vice President Inday Sara pag pumunta sa ibang bansa, sinasalubong ng mga OFW. Talagang wini-welcome, sigawan ang mga tao, mga Filipino, pag nakita ang mga Duterte. Pero pag si NGUM, nasa Japan naman, wala man sumalubong. Walang sumisigaw. Ito sa akin nakikita natin si Vice President Inday Sara, talagang napilitan lang mag-travel dahil sa pinagdaanan ni former President Duterte. Bigyan natin siya ng karapatan na sumigaw ng Bring PRRD Home. Anak siya Vice President siya. Tayo nga na hindi naman tayo kaano-ano ni Tatay Digong Tayo lang ay isang Pilipino na humahanga sa political will ni former President Duterte at binigyang halaga ang lahat ng kanyang ginagawa. Sumigaw nga ho tayo ng Bring PRRD Home. What more pa kaya si Inday Sara? Kasi napaka-awkward. Yung mga OFW, rally ng rally, Bring PRRD Home. Tapos Inday Sara wala doon, mga anak ni Tatay Digong wala doon. Simpleng logic lang. Ganun ho dapat. Huwag na masyadong inggit ang mga bugok, no? Kung gusto niyo mag-travel, libre kayo ni Inday Sara papuntang Planet Namek. Kasi guys, itong nangyayari kay Tatay Digong, alam po natin na political motivated po ito. Lahat sa mga Duterte. Hindi po ito pwedeng itanggi ng mga kritiko ng mga Duterte. Maliwanag pa po sa sikat ng araw ito. Pakinggan natin si Vice President Inday Sara tungkol dyan. It is clearly politically motivated. Correct. Panahon yon ng kampanya. Panahon yon na nagsisimula si Pangulong Duterte lumabas para mangampanya sa kanyang kandidato ng PDP. Pumunta na siyang Hong Kong para sa kanyang mga senator candidates. Meron ng mga schedule at plano sa pangangampanya. At dahil meron tayong insecure na administration na ang gusto gawin ay magturo ng ibang tao. Insecure daw ng Stop muna tayo doon. Kunti lang. Kuminto lang ako doon sa sinasabi ni Vice President Inday Sara na insecure. Ito na ho talaga ang pinaka-insecure na administrasyon na naabutan ho natin. Tama si Inday, panay sisi. Boy turo nga Kung may boy tuyo, may boy turo din Luwagin na lang natin boy turo itong singiwim. Lahat na lang ng problema sa bayan, nanunuro, naninisi. No?
Dapat yan, gumawa ka na lang ng paraan, lahat ng problema, solusyonan, huwag nang manisi. Si Tatay Digong kailanman hindi man sinisi si Panot, mas malala yung ginawa ni Panot sa Pilipinas. Pero nakarinig ba kayo na kinasuhan si Pinoy? Hindi. Naganap si Tatay Digong ng solusyon. Kasi hindi insecure si Tatay Diggs. Kung ano yung plataforma di gobyerno ni Tatay Digong at kung ano yung pinangako ni Tatay Digong, nung nakaraang eleksyon, tinupad niya lahat. Yan ang maliwanag dyan. Kaya minahal siya ng taong bayan at ng mga OFW. Pero ito si Ngewem, walang magmamahal dito pagkatapos ng termino. Tuloy, Day. Sa kawalan at kamalian nila, ay hinila nila si Pangulong Duterte para hindi siya makakampanya para sa kanyang mga kandidato. Tama. At para tanggalon si Inday Sara. Correct. Ito, dudugtong lang ako kay Vice President Inday Sara doon. Politically motivated. Tama ho yun. Kasi nga, nung kasagsagan ng pangangampanya, lalo na ho yung meeting, yung proclamation ng PDP, talagang malakas ang panawagan ni Tatay Digong na vote straight lahat ng PDP. 9 pa yun nung una 9. So ngayon, nadagdagan lang ho yun ng isa noong pumunta sa Hong Kong, si Mata sumama, kaya nagiging Duterte 10. Yung karisma kasi ni Tatay Digong, talagang nandoon Nakakahatak, hindi na nga ho kailangan ng ng artista. Si Tatay Digong lang sapat na. Siyempre, naalarma ang tropang UM, tropang Alyansa Diretso Cubita, gumawa ng paraan ito si UM. Paano ba natin ito si Digong mapatahimik kasi hindi naman talaga tatahimik si Tatay Digong. Lalaban naman talaga yan para sa bayan. Ayan na yung tanging paraan. Talagang kinidnap nila si Tatay Digong, dinala sa Netherlands, sa Dahig. Ayan, naghantay yung eroplano. Tanga man naman ng Pilipino kung hindi nila iisipin na ito ay state-sponsored yung nangyayari kay Tatay Digong. Yung eroplano, gastos ng gobyerno. Pagkalipad ni Tatay Digong, nag-press con si UM. Yan ang maliwanag. Politically motivated. Dahil sa eleksyon, ang problema sila Si Vice President Inday Sara ngayon, gustong ipa-impeach. Demolition job. Lahat na lang pamumulitika. Wala hong matino na plano ang gobyernong ito para sa bayan. Pero ito, kasi nagano naman ng interim release, marami pong mga usapin at mga haka-haka. Saan nga ba si Tatay Digong dadalhin? Sa Australia ba? Sa Japan ba? Malaysia ba? Maraming ganun. Pero ito, tinanong po si Vice President Inday Sara Duterte ng Australian media patungkol po dyan. Narito, galing si Inday Sara sumagot dito, guys. Madam Vice President, thank you for speaking with us. You see a big amount of supporters you have behind you here. But in terms of the political support, have you been trying to seek a meeting with the Australian government while you're here in Australia? Oh, not for this visit. I've not reached out. I did reach out to Foreign Minister Penny Wong, but unfortunately she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future, inshallah. Is it a concern for you that you've come to Australia, you're here on Australian soil, and they haven't granted you a meeting? What does that mean for Australia's relationship with the Philippines? Well, it doesn't reflect, I don't think it will reflect the relationship of the Philippines and Australia. It was a very short notice. I informed her informally through a message that I am here in Australia and I am here to do a rally today, and that if she is available for a very brief, quick chat, just to say hello, because I met her in the Philippines when she visited, and just I wanted to say a friendly hello, nothing official. And I understand your father's legal team has submitted a request for him to be moved to a third country. Are you pushing for that third country to be Australia? Not for this visit.
Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Oo. As I said, I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well for our country to discuss issues and the non-performance of the administration of President Marcos with the Filipino community. All right, thank you. Okay, not 25 po. Regarding po sa interim release, any update po at kung meron akong pambansa na nagpahayag ng pagsuporta o pagkanlong sa pag. Yes, yes, sir. If you can check the ICC website, there is a request for interim release filed by the defense team of former President Rodrigo Duterte. And if you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named there, and one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. What are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release, because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Okay. Maliwanag po ha, isa sa pwedeng puntahan ni Tatay Digong ang Australia. Pero hindi pa po pinag-usapan kung ang Australia ba, na siya na ba yung handang tumanggap. Kasi merong isang bansa na committed na daw na si Tatay Digong ay handang kanlungin. At ang pagpunta ni Vice President Inday Sara sa Australia, hindi pa daw patungkol sa interim release. So, ang usap-usapan kasi, Japan di umano, na si Tatay Digong ay handang kanlungin. So, wala pa naman sinabi si Inday Sara na bansa, pwedeng Australia, pwedeng Japan. Pero, yung Malaysia din, pinuntahan din ni Inday Sara, no? Baka sa susunod, puntahan ni Inday Sara, Japan. So, talagang makakauwi na si Tatay Digong. So, ang problema nga, ang pinag-uusapan pa, sana man lang, sa Davao na lang, Pero ito, at least, positibo tayo na si Tatay Digong ay i-grant yung interim release na request ng team niya sa ICC. So, ang pinag-uusapan sa ang bansa. So, ito, Australia, hindi pa daw ito, pinag-uusapan nila kung dito na ba. Pero alam ko, Japan yata, Jar. Kaya daw, pumunta daw si Da Junior sa Japan para tutulan daw na si Tatay Digong tanggapin nila kasi malapit lang yung Japan, sa Pilipinas. Tungaw ka talaga, Junior. Masyadong personal itong gobyernong Marcos sa mga Duterte. Pero bago po natin pag-uusapan kung paano pinahiya ni Vice President Inday Sara Duterte itong si NGWM sa harapan ng international media sa Australia. Naalala ko tuloy itong si NGWM na in-interview ng Australian media ba yun? Na-interview si Da Junior na utal-utal. Pinag-uusapan yung corruption sa kanilang pamilya, hindi na masagot-sagot, kamot ulo na lang. Wiwi na lang. Mukhang doon, pero si Inday Sara tinanong ng Australian media, presidente. Ito, pakinggan natin si Vice President Inday Sara. So therefore, sa lahat ng desisyon mo, ay hindi ka pwede magturo ng ibang tao sa mga maling nagawa mo. Correct! Sa buhay mo. Kaya ma'am, balik tayo sa iyo. Nagpapatawad ako, ma'am. Hindi ko kasi alam na si BBM... Budol! Hindi ko sinasabi, ma'am, ha, na kasalanan mo at binoto mo si BBM. Hindi ko alam, ma'am. Talaga, totoo. Hindi ko rin alam talaga. Na, ang akala ko kasi, ang buong akala ko, ma'am, matino si dahil, syempre, di ba, we had that dark past. Correct! In our country. And the principal figure of that was
Marcos Sr. Correct. So I was thinking that he would want a legacy that is better than what we had before. Mhm. So, Budol. unfortunately, I did not vet properly my running mate, ma'am. But you Mm. know, Ito na. May nagtanong, ma'am, yung 2028, no? Sa totoo lang, no, mga kabisdak, marami talagang nagkakamali. Marami talagang nabudol diyan kay Ngiwi-im. Kasi nga, ang akala ho ng taong bayan, hindi lang si Inday Sara. Wag nating lahat isisi kay Inday Sara. Yung pagkakamali sa 2022. May pagkakamali si Inday, pero hindi lahat eh. Mga Pilipino din eh. Lalo na yung ibang mga senatorial candidate na mga nananalo. Yung sinasabi lalo na yung may sinasabi, senador yung nagsabi, ang kasalanan ng tatay ay hindi kasalanan ng anak. No? Marami rin nagsasabi, pagbibigyan natin yung anak na malinis ang kanilang pangalan. Gagi na eh. Pinagbibigyan kasi nga naman pag ikaw kasi isang tao na alam mo na ang pamilya nyo may ginawang hindi maganda sa bansa, ang pinakaunang instinct natin diyan babawi, no? Babawi itong isang anak ba niya, apo ba niya sa ginagawa ng kanilang angkan, lalo na sa kay Marcos yung senior, di ba? Tama si Inday, madilim ang hatid ng Marcos Sr. sa maraming Pilipino. Yung martial law na nakalimutan na ho ng mga makakaliwa, yung nakikipaglaban, mga dilawan, pinklawan. Hindi na binavalue yung martial law. Kinakaibigan na ho nila yung anak, yung senior, o yung junior. Kaaliado na nila para madimulis ang pamilyang Duterte. Talagang nabigla ho ang Pilipino dito eh. Hindi nila akalain na mas malala pa si Junior kaysa Senior. At yung pangalang apelyedong Marcos ay lalong binaon ni Junior. Hindi bumawi. Lalong lumala. Ang binawian, yung mga Pilipino na inosente na nagpatalsik sa kanilang tatay sa pamamagitan ng people power. Mali yung ganti nila. Mga Duterte ning ginantihan. Yung mga nang-aapi, yun yung kinampihan. Buang gid, tayong mga Pilipino, pinahirapan tayo ng tudong-tudo. Narungsin dito si Ngiwi-im. Maghiganti ka sa mga dilawan. Huwag yung maghiganti sa mga Pilipino na wala namang kinalaman tungkol sa talsik ng inyong tatay sa palasyo. Dapat yung mga kakampi ninyo ngayon, yung mga dilawan ngayon, pinklawan, yun dapat. Lalo na mga kaliwa. Hindi Duterte. Duterte nga ho nagpahina sa mga dilawan eh. Tapos ngayon, mga Duterte yung ginantihan, tungaw, pinalibing yung tatay mo sa libingan ng mga bayani. Hindi mo naalala, Junior? Siguro high na high nung panahon na yon. Tulog. Tuloy natin si Inday Sara kaunti lang. I'm sure you have doubts about the Marcos already. But you know, ma'am, Correct. Senator Amy Marcos is a different individual altogether. And she was the one who was my friend, who is my friend, since 2012. BBM I met in 2015. Ano, sorry, 20, before the 2020, yes ma'am, 2020. BBM I met in 2020 when they visited Davao City. So, Correct. yes. And as PRD said, you make your own history in this world, and He is using you. I Sabi ng mga apologize tao. for that decision, ma'am, to run with.
Bongbong Marcos. Okay, ito ha. At least dito si Vice President Inday Sara, nag-apologize siya na nakipag-tandem siya, nakipag-alyansa siya kay Bongbong Marcos. Dahil ang sabi niya, yung kaibigan lang naman niya ay si Amy Marcos. So, iba daw si Amy Marcos at kay Bongbong, no? Kasi may sumigay daw sa 2028 dahil wag nang mag-Marcos. Alam nyo ho, bigyan natin ng benefit of the doubt si Vice President Inday Sara Duterte. Oo, sinabi ni Inday Sara na talagang nabudol siya dyan. Yun yung term na pinaka-the best. Naluko siya. Dinaya si Vice President Inday Sara ni Bongbong Marcos. Dahil ang pag-akala niya siguro, matino yung si BBM, kagaya sa pagkakilala niya kay Amy Marcos. Pero sa totoo lang, ako kay Inday Sara yun. Pero ako bilang isang botante, bilang isang supporter ni Tatay Digong, didiis ako dahil kay Tatay Digong. Sana pag-isipan din natin itong si Amy. Oo, gumawa si Amy kung ano-ano, pero Marcos pa rin yan. Blood is thicker than water. Ang point ko dito, may senior na Marcos, pinahirapan tayo. No? Pinahirapan tayo ng todo. Nag-martial law, maraming nawala, maraming kaso, human rights violation, na nakalimutan na yon ng mga dilawan, ng mga komunista. At binigyan natin ng pagkakataon itong si Da Junior, isa pang si Marcos Junior. Nasim pa rin ang nangyayari sa bansang ito. Baka ho po pwede, tama na yung Marcos. Hanggang dito na lang ho tayo. Itigil na natin ito. Matuto tayong lahat sa nakaraan. Marcos pa rin yan. Sim pa rin yan ang kanilang pag-uugali. Blood is thicker than water. Ako sa akin lang, sa totoo lang, baka hindi na naman tayo magkasundo pagdating ng 2028 kasi may Marcos na namang vice-presidente. Nangingot talaga tayo. Sana pakinggan mo ang puso ng bawat Pilipino. Hindi nakakatulong ang Marcos sa Pilipinas. Dilubyo ang dating nila. Pero kung ganun man ang decision ni Inday Sara, mag-Marcos Duterte, Duterte Marcos, magiging busy si Amy. We need to respect. Pero aasahan natin yun, hindi magiging solid talaga kay Amy lahat. Merong iba madadala, lalo na yung mga vlogger ni Amy na didiis ko, no? Tapos kay Amy, bubuto yun talaga kay Amy. Pero kami, talagang hindi ho ako mag-Marcos. Si Inday Sara, ikakampanya natin yun kasi yan naman talaga ang ating pambato sa 2028. Pero si Amy, malabo ho yun. Baka magka-diferensya na naman tayo. Noong 2022, hindi kami nabudol Hindi ako bumoto kay Marcos, hindi kami bumoto kay BBM. Alam namin, tama yung ginawa ni Tatay Digong, yung sinabi ni Tatay Digong. Kaya nag-switch to isko kami, no choice kami, wala kaming ibang pagpipilian Kaya nag-isko Sara kami. Nag-switch to isko kasi gusto namin hindi manalo itong si WM. Pero nadadala talaga ni Inday Sara panalo. So ngayon, kung uulit muli tayo sa 2028, marami nang nasaktan sa mga Marcos. Mag-Duterte Marcos. Kalukuhan ho yun. Itong si Amy, yung tututol sa lahat ng gagawin ni Inday Sara sa Pilipinas pag naging presidente si Inday. Poprotektahan ni Amy ang kanyang kapatid. Protektahan ni Amy yung kanilang apelyidong Marcos. Kasi si Inday Sara, siyempre, pag nagiging presidente yan, anong gagawin ni Inday Sara? Abaho, dila raway abud. There will be a day of reckoning. Hindi ho papayag si Inday Sara na hindi yan makaganti. Talagang lahat ng mga buhaya kulong kayo, sama si Charis dyan, si Tambaluslos. Kung nandyan si Amy, baka tututol na naman. Magiging tinik sa lalamunan ni Inday Sara. Okay na ho sana kung magiging tinik, basta hindi kaalyado. Mag-iba na lang ng partido, mag-iba na lang ng linya si Amy. No?
Pero, ganun pa man, sinabi man ni Inday Sara, na kaibigan daw niya si Amy. Si Amy daw yung unang talagang kaibigan niya kumpara kay Dayunyor. Si Dayunyor daw talaga budol-budol. Pero sana magbago pang lahat, malayo pa naman. Huwag natin si Inday Sara masyadong sisihin, pero there will be a day na magbago ang lahat. Lalo na pag pumasok si Inday sa PDP. Iba na lang, Day. Pero naniniwala ako kay Inday na ang puso, sigaw ng bawat Pilipino ay pakikinggan niya. Siyempre, may mga ano pa yan, may mga survey, no? Kung papayag ba kayo na Duterte Marcos or ano ba gusto ninyong tandem. Ngayon pa lang, wala na eh. Sinusuka na si Amy dito eh. Marami nang pumapalag, di ba? Pero tingnan natin bandang huli kung ano ba ang mangyayari. Basta ako, never to Marcoses. Kailanman, wala akong Marcos na binuto. Dayunyor, ano yun? Tumakbo ba yun ng mga senador-senador? Wala ho. Malayo po tayo dyan sa mga Marcos animal na yan. Salot ang apelyedong Marcos. Anyway, decision ni Inday Sara yan. Pero kung sakali matuloy, pagdating ng eleksyon, 2028, matik na yon. Solid Inday Sara Duterte sa pagkapangulo. Pagdating sa vice-presidente, ayambot! Kuya Bongo na lang, Day. Maganda si Kuya Bongo na lang. Pero pakinggan po natin ang banat ni Vice President Inday Sara Duterte kay NGWM na harap-harapan. Sinabi ni Vice President Inday Sara sa Australian media na scammer si NGWM. Sakit nito. Pakinggan po natin, guys, Inday Sara. Iba naman po, regarding naman po sa, hingi lang po na reaction regarding sa sinabi ni President Marcos ngayon na he chooses to focus on helping or people's needs rather than the impeachment. Reaction lang. Well, good for him, and so we hope to see some sort of truth to his statements that he is focusing on helping our fellow Filipinos and doing something for the country. Unfortunately, if you talk to the ordinary citizens and the Filipino community abroad, we don't see anything at all. Confirm if dadalo po ba tayo sa zona ni BBM? No, sir. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos, since I don't think he will be providing anything substantial about our country. And it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Okay, yan mo. Alam niyo po itong si Dayunyor, parang ang lakas din ng amats nila, no? Yung parang nangako ka na may gagawin ka, wala naman. Yung tatak talaga nila budol, no? Suna, wala namang isusuna. Tama lang dyan, yung ginawa ni Inday Sara. Huwag kang pumunta dun, Day, kasi pagkatapos ng ginawa sa pamilya mo, Day, makinig ka dito sa Bisaya, babakakon ba? Budol-budol. Huwag na. Wala rin namang isusuna. Puro budol lang. Kalukuhan. Tapos makinig si Inday Sara dun. Mabanggit pa si Tatay Digong dun. Ano yun? Kasi alam ko, yung kanilang isa sa mga achievement di umano, pagdala kay Tatay Digong sa Netherlands at kay Pastor Kibuloy, gagi, oh. Kung ikaw makinig yun, alibadbaran ka na talaga. Sa akin, suspitya ko dun, ha. Ibibida nila yan. Dahil yung writer nila, dilawan man, di ba? Galit kay Pastor Kibuloy, galit kay Tatay Digong, yun yung magiging, achievement. Kaya nga prinumot si Torre kasi iniisip nila, achievement yung kanilang kagaguhang ginawa kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong, at lalo na kay Vice President Inday Sara, pamilyang Duterte. Ito yung gusto kong i-inject sa bawat Pilipino, never again to Marcoses. Mapangahas ang apelyedong ito, talagang dilubyo ang sukli sa mga Pilipinong binigyan sila ng pagkakataon na makabalik sa palasyo. Ngayon, nagiging palasyo de pulboro na. Tama, panindigan ka, Day. Ali, wag kang pumunta doon, Day. Kasi pag pumunta ka doon, Day,
Maraming talagang masasaktan dyan. Tsaka hindi maganda para sa akin. At tsaka si Inday, hindi naman plastic. Pag kaaway ka talaga. Kaibigan ka. Pero pag gumawa ka ng katarantaduhan laban sa kanya, sa mga Duterte, talagang hindi ho yan makakalimutan ni Inday Sara. O ito, harap-harapan tinawag ni Vice President Inday Sara Duterte na scammer si NGWM. Pakinggan natin si Inday Sara. Yes. May mga usap-usapan na gusto ba makakipag-reconcile na Ito yun. yung kayo ni team sa iyo? Yan ba ay may katotohanan? No, ma'am, I've not received any requests for a sit-down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Recently po sinabi din niya na hindi daw siya makikialam sa inyong impeachment. So, alam naman natin pabago-bago siya ng statement. And now, there's this new statement. Ano naman ang maisasabi mo? Ito ba ay panibagong drama na naman? Kasi on and off, iba-iba yung statement ng ating presidente. Well, I am happy that you have observed that behavior of the president. He gives conflicting statements, truly, the very first day of his administration. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And, budol in English is scam, no? Yeah. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Aray ko! He has the hallmark of scammer. Tama? Scammer daw, kanyor. Di, ang English mo kasi ng budol, scammer man. Ang inumin. Ay, mga bubonis ng Tanganista, pahiya kayo dito. International media yan, ha? Sa Australia po yan. Sinabi ni Vice President Inday Sara na scammer si NGWM. Scammer mo lang, sobra pa sa scammer. Ilan ang na-scam? 31 million, limal, oh. Mga Duterte, na-scam talaga. Ang mga Pilipino na-scam ni The Junior. Lahat ng mga pinapangako, walang natupad. Yung 20 pesos per kilong bugas, NFA pala, may kasama pang bukbok. Ganong katindi yung pang-i-scam nila. Lalo na sa taong bayan na trinidor ho, harap-harapan tayo noong March 11, 2025. Grabe yun eh. Hindi ko na makakalimutan yun. Yung ginawa nila kay Tatay Digong, nagawa nila yun. Sa isang former President Duterte. Inalibing nga yung kanilang tatay ni Tatay Digong, pero si Tatay Digong pinadala naman sa ibang bansa. Grabe, scam na scam. No? Ngayon, from the word scam, sinabi ni Inday Sara, magpapa-scam pa ba tayo sa 2028? Magpapa-scam pa ba tayo sa mga Marcoses? Ay, gagi na. Ang umob na talaga ng Pilipino. Galing na ho sa bunganga ni Inday na itong si The Junior ay scammer. Meron pala ho tayong presidenteng nakaupo ngayon sa Palacio de Polvoron na humawak ng kaba ng bayan ni mal scammer pala.
Hindi ubos yung kaba ng bayan, i-scamin ng taong bayan. So lahat ng ito ay bunga ng pagiging scammer nila. So ano ang aasahan natin for the next 3 years? Sa leader na scammer na ayon kay Vice President Inday Sara? Wala! Ay meron pala. Pang-i-scam lang ang aasahan natin. Magpapa-scam ba tayo in the next 3 years? Isip-isip po tayo, mga kababayan ko. Never again to Marcoses. Huwag magpa-scam. Huwag magpabudol. Tangingot na ang Pilipino kung magpa-scam tayong muli. Nangyayari sa ating bayan kung ganun, lahat ito ay scam. Lahat ito ay kagagawan ng mga scammer. Kaya pa kaya natin? Sampal sa mukha ni The Junior ang sinasabi ni Vice President Inday Sara na scammer ang presidente ng Republika ng Pilipinas sa international media. Ayan po mga kabisdak, suportahan po natin lagi ang Berada Aguila sa Isiminay tuwing alas 2 at alas 3 ng hapon. At abangan nyo po ang laging i-upload video natin sa Ismedia ng hapon. At mamaya, see you po sa live commentary sa Bisdak Pilipinas alas 8:30 ng gabi. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat. Bye-bye.